Glory to you, O Christ, proclaimed to the Gentiles. Glory to you, O Christ, believed in throughout the world. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. After the 5,000 had eaten and were satisfied, Jesus made his disciples get into the boat and precede him to the other side toward Bethsaida, while he dismissed the crowd. And when he had taken leave of them, he went off to the mountain to pray. When it was evening, the boat was far out on the sea, and he was alone on shore. Then he saw that they were tossed about while rowing, for the wind was against them. About the fourth watch of the night, he came toward them walking on the sea. He meant to pass by them, but when they saw him walking on the sea, they thought it was a ghost and cried out. They had all seen him and were terrified. But at once he spoke with them. "Take courage, it is I. Do not be afraid." He got into the boat with them, and the wind died down. They were completely astounded. They had not understood the incident of the loaves. On the contrary, their hearts were hardened. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, everyone. Happy New Year po ulit sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon sa bagong taon ay binigay niya sa atin at isang mas malakas na palakpak para sa ating mahal na ina, ang mahal na Birhen, ang ina ng laging saklolo. Now, well, this is not the first Wednesday but the second Wednesday of the New Year, no? Dahil last New Year, January 1, natapat na first Wednesday. Wala naman ako, kaya ito ang aking first Wednesday Mass of the year. Tayo nagpapasalamat sa Diyos. Tayo rin po ay nagdadasal ngayon ng sama-sama. As you can see, we have in front, in the altar, the image of Jesus the Nazarene, sapagkat mamayang gabi ang simula na ng vigil sa grandstand para sa ating mga Pilipino. This year, the feast of Jesus the Nazarene, ang Jesus Nazareno, ay hindi lamang pang Maynila, kundi pambansa na. This is a national celebration this year. Pambansa na po ang pagdiriwang ng debosyon natin kay Jesus Nazareno. Mamayang gabi nandun ako sa Luneta, overnight, hanggang bukas. And 12 midnight, kung tayo yung mga deboto, you are all invited, kung kaya, sa grandstand. Cardinal Advincula of Archdiocese of Manila will celebrate the Fiesta Mass sa Quirino Grandstand, kung kaya ng katawan. Dahil tandaan ho natin, kasabay ng Christmas season ay ang flu, cough, trangkaso season. Kaya mag-iingat ho kayong mabuti. But then again, let us not forget, hindi pa tapos ang Pasko. We are still celebrating the Christmas season. Ang Pasko ay hindi lang isang araw. Ito'y isang panahon. So, we can still greet each other, Merry Christmas. Batiin na mga katabi, Merry Christmas. Parang ayaw nyo na hong bumate, no?
Para kayo yung mga meron ako nakausap nung Sunday sa aming parokya. Sabi ko, Merry Christmas! Ang sagot sa akin, tapos na. Ba, marunong pa sa akin. Sabi ko, hindi pa tapos ang Pasko. We still have until Sunday to celebrate the Christmas season. Kaya look at the church. We still have our Christmas decors, the beautiful and meaningful Belen. We can still sing Christmas songs. At ito ang good news, ito ang mukhang alam ko, gusto ninyo. Pwede pa kayong maningil ng Christmas gifts. Sa mga nagtago at nagmaang-maangang nakalimutan, pwede pa tayong magbigay ng Christmas gifts. Ito ang nakakalungkot sa atin. Tayo daw mga Pilipino, napakaaga nating mag-celebrate ng Christmas at napakaaga rin nating tapusin ang Christmas. Akala natin, pagdating ng 25, tapos na. Wrong. Advent yung ating celebrate. 25th of December is just the beginning of Christmas season. At nasa Christmas season pa rin tayo. Sayang, no? Sayang ho. Yung mga ibinigay sa ating regalo ng Pasko. At ano ang isa sa mga pinakamagandang regalo ng Pasko sa atin? Ang maging mabuti tayo. Di ba nga ho, meron tayong biruan, pag magpapasko talaga, bumabait ang mga tao. Kahit yung mga hindi namamansin sa'yo, pinansin ka na. Yung mga hindi kumikibo sa'yo, naalala ka. Sana naman ho ay huwag masayang. Ano yung isang mahalagang ibinibigay ng Pasko sa atin? You know, some of the people, they call it the magic of Christmas. No. Pag sinabi nating magic, may halo kasing panlilinlang, may halong panloloko, may halong hindi totoo. The gift of Christmas is not a magic, but it is a grace. It is the grace of Christmas. And what is that one beautiful, great grace of Christmas to all of us? Alam niyo po kung ano yun? Tuwing magpapasko, ibinibigay ng Diyos sa atin ang katotohanan ng mabuti kang tao. Ito ang ginising ng Pasko ng pagsilang ni Kristo. Ipinapaalala sa ating lahat na mabuti tayong tao. God gave us that goodness in our hearts. At sana yan ang huwag mawawala. Kaya nga nakakalungkot minsan, pagkatapos ng December, meron kami another meeting nung aking mga staff dati. Tapos sabi sa akin, "Hi, salamat Father." Tapos na ang December, back to normal na. Sabi ko, ano? Anong back to normal? So ano pala yung ginawa natin nung December na gift-giving, forgiving, loving? So hindi pala normal yon. So ano ang normal? Away-away na naman tayo? Galit-galit na naman tayo? Magsisiraan na naman tayo? Madamot ka na naman? Yan ba ang normal? Kaya sana, kagaya ng ginawa ni Kristo sa Ebanghelyo natin ngayon, yesterday was the gospel about the multiplication of bread and fish. Sabi sa first part ng gospel ni Saint Mark, after he fed the thousands, anong ginawa ni Kristo? Siya'y nagpunta ng bundok at nanalangin. Ganon din ang gawin natin sa pagsisimula ng bagong taon na ito. Puwera biro, bago kayo umuwi ngayon sa mga naka-online, pagkatapos o bago matapos ang misang ito, ipagdasal natin na, Lord, sana this year, hindi na ako matakot maging mabuting tao. Hindi na ako madamot magbigay ng kabutihan sa ibang tao. Sabi nga ng ating gospel, love is not afraid. Hindi duwag ang pag-ibig. Kung mahal mo ang Diyos, mamahalin mo ang iyong kapwa. Of course, mahirap. Ang hirap mahalin ng mga naninira sa iyo. Ang hirap mahalin ng mga madamot sa iyo. Ang hirap mahalin ng mga nang-aaway at nananakid sa iyo ng paulit-ulit. Mahirap kung ikaw lang. But with God's grace, nothing
is impossible. Kaya as we continue this celebration, my dear friends, hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa atin this new year. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng mawala o kung sino ang pwedeng mawala this year. But, Jubilee year, this year, we are all called to become pilgrims of hope. The birth of Christ is indeed the birth of hope in our life. Kaya sana, huwag mawala sa puso natin ang pag-asa ni Kristo. Ang pag-asa na ngayong bagong taon, if last year, di naman masyado matagal yun, if last year, marami ka naging pagkakamali, marami ka naging pagkukulang, nagkasala, this year, full of hope. Pwede namang hindi na maulit. Pwede namang mabawasan na. Kung gugustuhin mo, kung susubukan mo. Katulong at kasama ng mahal na Birhen, ang ina ng laging saklolo. This year, do not be afraid to be good and to do good. Amen.